Breaking news kabayan, may panibagong tensyon na naman sa pagitan ng Israel at Arab countries. Inakusahan ng Saudi Arabia ang Israel ng pagiging extremist at pagtanggi sa kapayapaan matapos nitong harangin ang planong pagbisita ng mga Arab foreign ministers sa occupied West Bank. Ang pahayag ay ginawa ni Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud sa isang joint press conference sa Amman, Jordan nitong linggo, kasama ang mga foreign ministers ng Jordan, Egypt at Bahrain. Ang pagtanggi ng Israel sa pagbisita ng committee sa West Bank ay patunay ng kanilang extremism at pagtanggi sa anumang seryosong hakbang tungo sa kapayapaan. Mas lalo nitong pinapalakas ang determinasyon naming paigtingin ang aming diplomatic efforts kasama ang international community laban sa kayabangan ng Israel, sabi ni Prince Faisal. Ginawa niya ang pahayag matapos harangin ng Israel ang Arab delegation na dapat sana ay pupunta sa Ramallah para makipagpulong kay Palestinian President Mahmoud Abbas. Ang mga ministers mula sa Egypt, Jordan, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates ay may planong pagbisita para suportahan ang diplomatic efforts ng Palestine habang nagpapatuloy ang giyera sa Gaza. Kontrolado ng Israel ang airspace at borders ng West Bank. At nitong Biyernes ay inanunsyo nilang hindi sila magbibigay ng pahintulot para sa nasabing pagbisita. Ayon sa isang Israeli official, ang Palestinian Authority na hanggang ngayon ay tumatangging kondenahin ang nangyari noong October 7, 2023 ay plano sanang mag-host sa Ramallah ng isang provocative meeting kasama ang mga foreign ministers ng Arab countries para pag-usapan ang pagtatayo ng isang Palestinian state. Hindi kami makikipagtulungan sa ganitong pagbisita. Kung natuloy sana, ito sana ang kauna-unahang pagbisita ng isang high-ranking Saudi official sa West Bank sa matagal ng panahon. Ayon naman kay Jordanian Foreign Minister Ayman Safadi, ang pagharang ng Israel ay panibagong patunay na pinapatay nito ang anumang pag-asa para sa isang just at comprehensive na solusyon sa Arab-Israeli conflict. May nakaschedule din na isang international conference sa New York mula June 17 to 20 na co-chaired ng France at Saudi Arabia para pag-usapan ang issue ng Palestinian statehood. Ayon kay Egyptian Foreign Minister Badr Abdelati, tatalakayin sa conference ang mga security arrangements pagkatapos ng ceasefire sa Gaza at mga plano para sa reconstruction upang matiyak na mananatili ang mga Palestinians sa kanilang lupain at mapigilan ang plano ng Israel na paalisin sila. Palaki ng palaki ang pressure sa Israel mula sa United Nations at mga bansang European na pabor sa two-state solution sa Israeli-Palestinian conflict, kung saan magkakaroon ng isang independent Palestinian state na katabi ng Israel. Samantala, ayon sa Health Ministry ng Gaza, mahigit 30 Palestinians ang napatay at halos 170 naman ang nasugatan nitong linggo sa Southern Gaza, malapit sa isang food distribution site. Ayon sa mga saksi, nagpaputok ang mga Israeli soldiers sa mga taong sinusubukang kumuha ng ayuda na agad namang pinabulaanan ng Israel. Ayon sa Gaza Humanitarian Foundation o GHF na base sa US, maayos at walang naging gulo ang pamimigay ng pagkain noong linggo sa distribution point sa Rafah.
walang nasaktan o namatay. May mga saksi naman na nagsabing nagpaputok ang Israeli military habang libo-libong Palestinians ang nagtipon para kumuha ng food aid. Ayon naman sa Israeli military, sa kanilang paunang investigasyon, walang troops sa Israel ang nagpaputok sa mga sibilyan habang nasa loob o malapit sila sa distribution site. Ayon sa Gaza Health Ministry na kontrolado ng Hamas, nasa 31 na katao ang napatay dahil sa tama ng bala sa ulo o dibdib habang nasa Al-Alam District para kumuha ng ayuda. Bukod pa rito, sinabi rin nilang 169 ang nasugatan. Bukod sa mga putok ng baril mula sa Israeli soldiers, sinabi rin ng mga residente at mga medical personnel na may isang Israeli tank na nagpaputok habang libo-libong tao ang papunta sa Rafah site. Ayon sa International Committee of the Red Cross o ICRC, nakatanggap ang kanilang field hospital sa Rafah ng 179 casualties. Karamihan may tama ng bala o shrapnel. Sinabi ng lahat ng pasyente na papunta sila sa isang aid distribution site. Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga nasugatan dahil sa armas. Sa isang insidente, simula nang maitayo ang field hospital, mahigit 1 taon na ang nakalipas, ayon sa ICRC. Ayon naman sa United Nations, nasa panganib ng gutom ang karamihan sa 2 milyong katao sa Gaza matapos ang 11 linggong blockade ng Israel sa pagpasok ng aid sa lugar. Kakasimula lang ng GHF ng pamimigay ng ayuda noong nakaraang linggo at sinabi nilang magdadagdag pa sila ng mga distribution sites. Ayon sa Israeli military, 4 na GHF sites na ang naitatag. Pero ang plano ng GHF na iwasan ang traditional aid groups ay inulan ng matinding batikos mula sa United Nations at iba pang humanitarian organizations. Ayon sa kanila, hindi sumusunod sa humanitarian principles ang GHF. Nagkaroon ng kaguluhan noong nakaraang linggo sa mga distribution site ng GHF nang dagsain ito ng gutom na mga Gazans. Ayon sa Hamas, may mga nasawi at nasugatan sa kaguluhan. Sabi naman ng Israel, nag-warning shots lang ang kanilang mga troops. Dahil kakaunti at nasa South Gaza lang ang GHF distribution points, sinabi ng mga opisyal ng UN na napipilitan ang mga tao sa Northern Gaza na lumipat at malagay sa panganib. Kinondena ni Philip Lazzarini, pinuno ng UN's Palestinian Relief Agency, ang mga namatay noong linggo. Ayon sa statement niya sa X, aid distribution has become a death trap. Inakusahan naman ng Hamas-run Gaza Government Media Office ang Israel na ginagamit ang ayuda bilang sandata. Ginagamit ito para pagsamantalahan ang mga gutom na sibilyan at pilitin silang pumunta sa mga bukas na lugar na madaling pagbabarilin na minomonitor at pinapatakbo ng Israeli military. Sa Nasser Hospital sa Khan Yunis City, kung saan dinala ang ilang casualties, sinabi ni Gaza paramedic Abu Tarek, nakakaawa ang sitwasyon dito. Pinapayuhan ko sila na wag na lang pumunta sa mga aid delivery points. Itinanggi naman ng Israel na nagugutom ang mga tao sa Gaza dahil sa kanilang operasyon. Ayon sa kanila, pinapadali pa nga nila ang pagpasok ng tulong. Ipinunto rin nila ang suporta nila sa GHF distribution centers at ang pagpayag nila sa iba pang aid trucks na makapasok sa Gaza. Noong nakaraang buwan, sinabi ni US President Donald Trump na a lot of people in Gaza were starving.
Inakusahan ng Israel ang Hamas na ninanakaw ang mga relief goods na para sana sa mga sibilyan at ginagamit ito para palakasin ang kanilang pwesto sa Gaza. Itinanggi naman ito ng Hamas at sinabing pinarusahan nila ang ilang suspected looters. Ayon naman sa Red Crescent, may 14 na Palestinians ang nasugatan din noong linggo, malapit sa isa pang GHF aid site sa Central Gaza.